na ginamit ng Panginoon na maging pagpapala ko upang makarating ako sa bansang Pilipinas. Salamat sa Panginoon sa kanyang buhay. At ayun din po, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sapagkat sa maraming birthday ng kapatid ko, ngayon lang po ako first time na nakadalo ng kanyang kaarawan. Kaya maligayang kaarawan na birthday. Purihin ang Panginoon. Isa pa naginip, hindi ko naisip kasi tuwing kaarawan, wala ako dito. Pero ang puso ko na andon. Gusto kong mangisaya. Pero salamat sa Panginoon dahil naririto ako ngayon. Praise God. Hallelujah. Ayun. Purihin ang Panginoon. Ihanda nyo lang yung mga panyo. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Ito po ang ating pagtutupo kasi, hello? Hello? Ang ating pagtutupo, huwag na po maingay. Ang atensyon lang po kasi layo pa kaya ng biniyari ko. Wala pa lang tayo magpapunta rito para magpatutuo, kaya kailangan ko lang po ng kunting atensyon para po sa aking patutuo. Salamat po. Ngayon po, nung ako po ay nangusap sa Panginoon, matapos po ang aking hinilingin sa iyo na ako po'y naoperahan. Ngayon ito po ang sabi ko sa Panginoon, Panginoon, pagkatapos ng tagumpay, kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, uuwi ako ng Pilipinas upang magpatotoo sa kabutihan mo. At hindi ako binigo ng Diyos, kaya po ako naririto sa inyong kalagitnaan. Nangyari po ito Marso, naoperahan po ako ng Mayo, at napakabilis ng pangyayari na nandito po ako sa buwan ng Disyembre. Kaya purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ang aking pong ipagpapatotoo, bago po ako pumunta sa huli, mag-uumpisa po ako sa umpisa siyempre. Para higit po natin maunawaan kung ano po ang nais kong ipanunawa sa inyong lahat. Kasi po, nangyari po ito noon, nang ako po ay hindi pa mananampalataya sa Panginoon. Way back 2000, year 2000. Okay, 2000. Ito po noon, ang panahon na kung saan tinawag po ako ng Panginoon. Salamat po sa aking kapatid ni si Manay Nelly na walang sawang nanalangin para sa akin. Kasi sa totoo po ako talaga ay hindi po ako talagang wala sa aksak pa po yung ganyan, pa-born again, sabi. Ngayon po dumating po ang punto nang ako po ay nasa Isipi. Lindol po yun, ng napakalakas na lindol ng 2000. Ako po ngayon ay nasa Isipi. Tumahimik ang lahat. Ngayon ako po ay nasa Isipi ko noon. At ako po ay nagpapaprocess ng papeles. Naramdaman ko po yung napakalakas na lindol. Natakot ako. Ngayon nakita ko po ang mga tao, mabilis ang takbo nila, palabas, ang pintuan, nagtutulakan sila. Ngayon po ako, dahil sa liit ko, inisip ko na hindi rin lang ako makakalabas, baka pumasaktan pa ako. Kaya ang ginawa ko, gumilit ako sa may puno ng hagdanan at hinayaan ko na silang lumabas dahil napakaliit ng pintuan. Nasa basement po ako noon. Ngayon, nung ako po'y nakasandal sa pintuan, nagsalita po ako sa Panginoon, ganito lang po ang sinabi ko sa Panginoon. Panginoon, ang ating Emma ko ligtas na. Ang ating Nelly ko ligtas na. Sa araw na ito, sigurado mamamatay ako dahil nakikita ko yung mga bato bumabagsak. Paglalamayan ako. Sabi ko, Lord, bahala ka na sa akin. Pero hindi pa po ako nung born again ng mga panahon na yon. Ang sabi ko, Lord, bahala ka na sa akin. Yun lang po ang nasabi
akin ng panahon na yun. Hindi ko po alam, wala akong ano kung narinig ko yun, kung yung naisip ko lang ba yun o ano. Dahil hindi pa ako born again ng panahon na yun. Nung ito po'y naisip ko sa isang kapatiran, ang sabi niya sa akin, "Sister, tinatawag ka na, angel yung narinig mo." Pero hindi pa rin po natapos doon, ganun pa rin ang buhay ko. Disco, karaoke, kung saan inom ng alaw para lang ma-release lang ako sa mga problema sa buhay ko. Alam niyo naman po kung ano mga dinaanan ko noong panahon. Kayo po ang nakakaalam, yung hirap na dinaanan ko. Ngayon dumating po, maraming panahon po ang lumipas. Hanggang isang gabi po, ako'y depressed na depressed. Umaatin na po ako doon sa JIL. Umaatin, sinasama na ako ni Manay Nelly. Isang gabi po, may bigat na mabigat ang dibdib ko. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko ng mga oras na yon. At ako po'y nanalangin. Hinawakan ko po ang Bible. Ang sabi ko po ganito, "Panginoon, alam ko ikaw ay buhay na Diyos. Alam ko ikaw ay nangungusap. Sa mga oras na ito, Panginoon, alam mo ang pangangailangan ko dahil ikaw ang nakakasaliksik ng aking isipan. Sa oras na ito, Panginoon, mangusap ka sa akin." Napakabuti ng Panginoon, siya ay tapat. Pagbuklat ko ng Bible, sabi niya, "Marami sa inyo ang nagtataka kung bakit matagal na ninyong narinig na ang Panginoon ay darating. Subalit hindi pa siya dumarating. Ang Diyos ay hindi sinungaling. Siya ay tapat sa kanyang pangako. Ang Diyos ay hindi pa dumarating ay sapagkat mahal niya kayo at ayaw niya kayong mapahamak. Binibigyan niya kayo ng pagkakataong magbago at magbalik sa Kanya." Nang nabasa ko po ito, biglang nadurog ang puso ko. Ito yung salita na narinig ko sa ECP. Kinonfirm sa Kanya, kinonfirm na sa Bible. Kaya doon po umiyak ako nang umiyak sa Panginoon. Salamat, salamat Panginoon, sapagkat alam ko ng mga oras na iyon, kami ng Panginoon ang nag-uusap. Pagkatapos ko pong manalangin sa Kanya tungkol po doon sa narinig ko na sabi niya, binibigyan niya ako, mahal niya ako at gusto ayaw niya akong mapahamak, sinara ko yung ulit yung Bible. Sabi ko, "Panginoon, nakita mo naman ang kahirapan ko." Sabi ko, "Si Mama, si Papay, laging may sakit, matanda na, yung kahirap." Sabi ko, halos hindi na makalakit si Papay. Pagbuklat ko ng Bible, sabi niya, "Sino man sa inyo ang may sakit? Tawagin ang matanda sa iglesia. Patungan ng kamay ang may sakit at ang may sakit ay gagaling." Purihin ang Panginoon. Nung marinig ko yung iyak na naman ako, "Oh Panginoon, salamat, salamat." Sabi ko ng gano'n dahil alam ko ng oras na iyon, kapiling ko ang Panginoon. Sinara ko ulit ang Bible. Kaya sabi ko, "Lord, si Jenny, di ba? Pabalik-balik sa heart center dahil sa sakit sa puso." Sabi ko, "Si Jenny, mahina." Sabi ko ng ganyan, mahina ang loob. Sabi ko, "Hindi makapag-desisyon sa akin, ako lang ang inaasahan." Sabi ko ng ganyan. Tapos, buklat ulit ang Bible, sabi niya ng gano'n, "Sino man sa inyong mga kapatid na mahina, ang lakas na ibinigay sa inyo ng Panginoon ay inyong ibahagi sa inyong mga kapatid na mahina." Purihin ang Panginoon. Kasi kung ano yung hiningi ko, yun ang sagot nga. Katunayan na nung gabi na yun, nagkaroon kami ng Panginoon, kinausap niya ako. At doon po nag-umpisa ang pagiging buhay Kristiyano ko. Pero hindi po ganun kadali. Dahan-dahan po ako binago ng Panginoon. Inilagay niya sa puso ko kung paano po ang manampalataya sa Kanya. Ngayon, pagkatapos po noon ng maraming panahon, atin-atin sa JIL, ngayon po, may pagkakataon na ito si Manay Nelly, nagyaya sa akin, na sabi niya, "Gina, may titingin tayo ng bahay sa Bulacan." Sabi niya, "Manay, ni isang 5 wala akong pera, paano akong bibili ng bahay?" Sabi ko, "Kulang pa sa pagkain." Ngayon sabi ni Manay, "God will provide. Basta sumama ka lang," sabi sa akin. So nung sumama po ako sa Bulacan, tinignan namin yung model house. Di nagustuhan ko, mura lang, kaya ko. Ngayon pag-uwi ko ng bahay, sabi ko ng gano'n, nakahiga, hindi ako makatulog. Dahil gusto ko yung bahay talaga, hindi ako makatulog. Sabi ko, "Lord, kinahan ko na naman yung Bible. Lord, alam mo naman." Sabi ko, "Lord, alam mo, nababasa mo ang laman ng puso at isipan ko sa oras na ito. Alam mo yung iniisip ko." Sabi ko, "Panginoon, alam ko ikaw ang provider sa lahat ng bagay. Kung kalooban mo, Lord, na ang bahay na ito sa Bulacan, na mapunta sa akin, ikaw ang magpo-provide. Alam mo, wala ako Pero dahil ikaw ang mayaman sa lahat ng bagay, ibibigay mo ito para sa akin." Alam
nawala na yun, nawala na dahil hindi na na-follow up. Pagkalipas na ibang panahon, eto na naman si Manay Nelly, Gina, bakit hindi ka pumupunta ng Cavite? Sabi ko, busy. Hindi ka pumunta ka rito, mag-tour na naman tayo sa Bahayang Pag-asa. Ngayon, di pumunta na naman ako, wala akong pera, Manay Nelly, wala akong pera. Sabi niya, basta magtiwala ka sa Panginoon, God will provide. Sabi niya ng ganun, sama na naman ako ng ganun. Pagsama ko, pinakita yung model house, dito si Mama, dito kanya tayo, di ba ginano niya, yung row house na yan, pinano ni Manay. So, pagkatapos ko na yan, nung pag-uwi, nanalangin ako sa Panginoon, gusto ko na naman yung bahay sa Cavite. Sabi ko, Panginoon, alam mo naman Lord, gusto kong tumuhan ng bahay sa Cavite, pero wala po akong kakayahan, wala akong pinansyal. Kasi yung kulang nga, sa pagkain na kulang pa yung kinikita ko, alam naman ninyo yun. Pero alam mo, napakabuti ng Panginoon, pagpuksan ko ng Bible, ang sabi niya, build houses and settle down, and have children's children, and pray for the land which I carried you into exile, and if it prosper, you too will prosper. At sa Jeremiah verse 10 verse 5, yun di ba? Sa bandang 11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Yun po ang binigay ng Panginoon sa puso ko. Build houses daw, sabi niya ng balon. Wala akong pera, baka na mag-build ng houses. Pero ganun pa ba, sabi ko, ikaw ang sagana sa lahat ng bagay. Ngayon, pagkatapos ko noong, tumawag na naman si Manay, Gina, sabi niya, magbabayad na ng reservation. Wala akong reservation. Ito si Brenda galing sa abroad, nakapag-save sa kaibigan niya, So yung komisyon niya na 900, binigay niya sa akin bilang komisyon, ay bilang deposit. So nakapag-deposit ako, di ba? So okay na, deposit pa lang yun. So nakalipas ang ilang araw, ito na naman, sabi niya, kailangan ng equity. Equity. Basta palagi ko, pag tuwing nananalangin ako, pinagpanalangin ko, Lord, sinabi mo, Lord, kiniklear ko yun. Lord, sinabi mo, build houses and settle down and have children's children. Lagi ko yung pinapanalangin sa Panginoon. Kiniklear ko. Hanggang sa, mamaya tumawag si Manay, Gina, punta ka dito sa bahay. Bakit? Alam ka basta dito may blessing. Pagdating doon, Gina, ito yung 5,000. Lagi ko sa'yo. Nabenta yung karabaw sa Bayabas. Purihin ang Panginoon. Punta ko sa kupinto na loob. Panginoon, may 5,000 na ako. Bigay, hindi utang. Pagkatapos, eto na. Lumabas na. Mga kapatid ko, nagbigay na. Si Puri nagbigay 3,000. Tulong para sa bahay. Si Pancho nagbigay din niya sa akin. Si Wayong nagbigay din sa akin. Si Nanding nagbigay. Pinagtama. Nakabuo ako ng 20,000 para sa equity. Purihin ang Panginoon. Wala akong pera. Pero nagkaroon ng equity. Ngayon, bagamat nabayaran na, hindi naman qualified ang aking SS dahil hindi ako nagpabayad sa SS. Ngayon, pumunta kami sa Lisares Compound. Ngayon, pagdating namin sa Lisares Compound, nakita ko si Arlita. Sabi ko, Arlita. Ako na naman. Sabi ko, Arlita. Sabi ko, nag-loan ako. Sabi ko, ng bahay sa Pag-asa. Kaya lang hindi ako member ng SS. Pwede ko bang gamitin yung SS mo? Sabi ko, gano'n. Hindi ako nagdalawang salita kay Arlita. Sabi niya, ano bang mga requirements niya? Sabi ko, yung mga NBI, mga cedula, employment, certification of employment. Kinabukasan, binigay ni Arlita lahat sila. Pinadala sa apprentice nila. Kaya purihin ang Panginoon, tapat ang Diyos sa kanyang salita. Na sabi niya, build houses and settle down and have children's children. Tama ko ba? Yun po sa unang pagkakataon, pinatunayan sa akin ng Panginoon na ang imposible ay posible sa Panginoon. Dahil sa kawalan ko, nagkaroon ako ng bahay, hindi ko maubos sa isip. Pangalawa, ang sabi niya, and settle down. Palagi kong kiniklaim, yung Panginoon, may edad na ako, hindi pa ako nakakatagpo ng mapapangasawa. Alam mo, ayaw kong tumandang dalaga. Alam mo, sabi ko, ang design ng puso ko, yung may kasama ako, ang tanda ko. Inilay ko ng claim. Nakikita ko si Papay hanggang sa tumatanda. Ngayon, dumating po ang punto na sabi ko, Panginoon, si Papay tumatanda na. Gusto ko, Lord, na si Papay bago man lang namatay. Gusto kong makita niya ang mapapangasawa ko. Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, ipakita mo na talaga ako'y magkakapangasawa. Ipakita mo sa panaginip kung sino ang mapapangasawa ko. Nung gabi po natulog ako, ako'y nanaginip.
panaginipin. Doon na putol ang panaginip ko. Kasi, ang in-impart ng Panginoon sa akin, na ang papangasawa ko ay Chinese. Huwag na akong manahin, huwag na akong maingay. Magyari lang po na maupo. Maupo na po. Salamat po. Salamat po. Pagkatapos po, napanaginipan ko yung tao na yun na hindi ko makilala. Sa malabing salita ko na nakilala ko po ito, no si Marilyn, Gina, may gusto makakilala sa'yo. Pakilala. Ito na nga yung napangasawa ko na ngayon. Si ako, Chinese, tama? Si ako, kusinero siya sa Diamond Tea House. Tama? Diba? At nung napangasawa ko siya, pustiso ang ngipin niya. Tama? Kaya totoo ang Diyos na nangungusap sa kanyang mga anak. Doon ko nakita ang Diyos kung paano nangungusap. Ngayon, nung asawa ko na si ako, after 3 years, napuntis ako. Sabi ng doktor sa akin, sabi niya, 95% is a baby girl. Sabi ko, Dok, baby boy. Kasi ang sabi ng Panginoon, build houses and settle down and have children and children. Ang translation sa Tagalog, bang anak ng lalaki. Kaya kinim ko lalaki ang anak ko. Kaya ngayon po nagkaroon ako ng anak ng 2 lalaki. Kaya ang pangako ng Panginoon, nagkaroon ng katuparan, build houses and settle down and have children and children. And I will bring you in the land which I carried you in Pepsine, Kang-Akan. Ngayon po nasa Taiwan ako residente. Doon ako dinala ng Panginoon sa Taiwan. Katunayan na ang salita ng Diyos ay buhay. Totoo. At hindi pwedeng pagalinlangan. Totoo. At sa pamumuhay ko po sa Taiwan, na andun po ang pagsama ng Panginoon, naranasan ko at ang sabi niya, ikaw at ang iyong buong sambahayan. Hindi lang ako ang dinala ng Panginoon sa Taiwan, marami pa sa mga kamag-anak natin ang nakarating ng Taiwan dahil yun ang pangako na sa akin. Ikaw at ang iyong buong sambahayan at sa buhay na ito, lugar na yan, dyan kita pagpapalain. Purihin ang Panginoon. At patapos po ito, dumating po ang maraming pagsabog sa buhay ko, ups and downs po sa pananampalataya na dumating po sa buhay ko. Hanggang po dumating sa panahon na kung saan ito pong nakaraan. Ito na nga po ang aking ipapatutuo sa inyo. Na kung saan po, buwan po ng February after Chinese New Year, yung aking pong yung aking pong janitress yung aking pong janitress na Vietnamese ay tumakas. Nung tumakas po yun, mahihirapan kami maghanap ng janitress. Gawa ko ng mga Taiwanese ayaw maghanap ng ganyung trabaho. Ako masyado 6 o'clock ang gising. Ayaw nila noon. So pinakiusapan ako ng amo. Sabi niya, Gina, sabi niya, ikaw muna temporary ang magpalit habang naghahanap kami ng kapalit. Sabi niya, magrekomenda ka. Ako pa rin ang hinanapan para magrekomenda. Ayan, anak ni Manay Norma ang nakarating si Ningning. So for sure, trinabaho ko yun. Pero laban na kami pagod. Maganda pagod ako. Nagre-reklamo ako. Pagod talaga ako. Hirap na hirap ako sa trabaho na yan. Isipin mo na kalaki-laking factory na yan. Ilang kubeta kaya ang nililinis ko. Pero purihin ang Panginoon. Nakikita nila ako. Sabi ng mga kasamahan ko, Gina, sa second floor, huwag ka nang makialam. Lagyan mo lang ng tissue. Kami na ang mag-rotation. Sabi na ko sa kusinera naman, pag nakita hindi ko maagad yung pagsiserve ng pagkain kasi tumutulong sa kusinera. Yung mga Taiwanese, tinutulungan ako. Tapos may nagsabi sa akin, Gina, alam mo ba kung sino naglilinis ng kubeta sa baba at saka nagwawalis doon sa labas? Yung manager natin. At talaga, doon ko nakita na ang Diyos tumutulong sa akin. Tinutulungan niya ako. Hindi nila ako pinipreso na itong trabaho mo, di ba? Pero ganun pa lang talaga hirap ako, hindi ako nakakalulong. Yung talaga ako. Ba't ang reklamo mo? Ba't
Pag kumakaangin, upo lang eh. Pag-check-check ka lang. Eh dahil ang trabaho ko, hinang ako gusto ko absent ng absent, magpapalibre ako sa trabaho. So nangyari po, nung sabi ng gano'n, magpa-check up, siyempre absent ako, pa-check up. Ngayon, magpa-check up ko doon, nagpa-check up ako ng lolo, kasi wala nang available. So nagpa-check up po ako ng dede. Mammogram ang dede ko. After 1 week, dumating po ang result. Sabi sa akin, magpumunta kayo sa malaking hospital dahil may nakitang kakaiba sa dibdib mo. Magpa-check up ka. So pumunta po ako dito sa isang malaking hospital. Ngayon, nung dumating po ako sa hospital ng gano'n, binigay ko yung CD, sabi po ng doktor, hindi makita, ano ba yan? Sabi ko kasi magpa-check up daw, malabo. So nagkapag-asa ako malabo. Ibig sabihin, pinulang ng Diyos, malabo eh, walang makita. So ngayon sabi niya, i-ultrasound natin, sabi ng doktor. So in-ultrasound, habang nag-ultrasound ng doktor, nagre-review ako. Spirit ng cancer, lumayas ka. Nire-review ko siya. Ang pagkatapos ko noon, sinabi ng doktor sa akin, may nakita sa left breast mo, breast cancer. Sabi ko, doktor, malignant ba o ano? Sabi niya, malignant. Ha? Di ganun na, malignant, sabi ko ng ganun. So pagkatapos ko sabihin, wala akong no reaction. Wala akong naramdaman, akong namili, na kung ano, wala akong naramdaman, wala akong reaction. Nung sinabi niya sa akin, malignant, dok, sakit, sinabi ko. Nung pauwi na ako, sabi ng doktor, bumalik ka ng Monday para sa preparation. Sabi niya, huwag kang matatakot. Sabi niya kasi, maliit pa yan, makakagapan ka. Sabi ng doktor sa akin. Ngayon, nung ako po ay palabas, tinawagan ko hita ko, wala akong nakaalam. Ayaw kong ipaalamahin kahit sa inyo. Ayaw kong ilabas dahil ayaw kong i-confess na may cancer ako. Hindi ko kinonfess yun. Sinarili ko. Ang nakaalam lang po sa church namin para ipanalangin. Pero hindi pa nila alam kung ano ang dakta panalangin nila sa akin. Ang sabi ko lang, mayroon akong sakit. Hindi ko sinabi na cancer. Basta may sakit, kailangan ko ng panalangin. Sinabi ko kay Brenda para ipanalangin ako. Yan po mga nakaalam. Pero yung asawa ko hindi alam. Nakikita lang niya ako na ako nananalangin sa Panginoon. Pero nakikita niya umiiyak ako pero hindi niya alam kung anong iniiyakan ko. At wala silang napansin na nakakaiba na kilos ko sa bahay. Masisabak ko rin wala silang naramdaman na kakaiba sa kilos ko. Dahil hindi ako natakot. Wala akong naramdaman takot. Nung pauwi ako, galing sa doktor. Pagkatapos kong kausapin ng hipag ko, ate, huwag mong sasabihin kay ako na may cancer ako. Kailangan kita para mag-interpret sa akin. Nung ako po ay pauwi na sa bahay, kinausap ko ang Panginoon habang nagmumuko. Sabi ko, Panginoon, sabi ko, kung sakaling sa pagkakataon ito, sa sakit na cancer mo ako kukunin, hindi ako natatakot, makikita na kita eh. Di ba? Hindi kita natakutan ng kamatayan dahil makikita na natin ang Panginoon. Yun ang ating hinihintay. Bakit tayo nagtitilipon? Bakit tayo nagpipelusim? Para makapunta tayo sa Diyos. Eh kung kukunin tayo ng Panginoon at kalooban na niya tayo makasama. Di praise the Lord? Amen po ba? Ngayon, natating po ang oras. Pero sabi ko, Lord, pag kinuha mo ako, hindi ako matatak. Hindi po ako nag-aalala. Kasi ang anak ko safe na. Ang dalawang anak ko mananampalataya, worker sa church. Hindi ako nag-ano sa kanila. Ang Diyos ang naglagay sa amin sa lugar na mayroong church na kung saan aatin ang anak ko. Dahil kung ako lang ang mag-share, hindi nila maiintindihan at dahil hindi kami nagkakaintindihan. Pero ang Diyos pa rin ang gumawa. Ang gumagawa. Pagkatapos sabi ko, hindi na ako mag-aalala sa anak ko dahil safe na ang anak ko at ang asawa ko. Kaya kasi kunin na ako ng Panginoon sa ganitong kalagayan. Pasalamat sa Panginoon dahil makikita ko na siya. But Lord, sabi ko sa Kanya, pero Panginoon, lahat ng pangako mo sa akin nagkaroon ng katuparan. Sinabi mo, build houses and settle down and have children, and I will bring you in the land which I carried you into exile. Lahat ng pangako mo, Panginoon, nagkaroon ng katuparan. Pero ang isa ang sabi mo, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Panginoon, meron pang isa akong inaantay. Yung pangako mo, isa pa sa Jeremiah verse 11:29. Kaya sabi ko, Panginoon, sabi ko, meron pa ikang pangako na ibibigay mo pa sa akin. Meron pa akong inaantay. Pag-asa, ikaw ang nakakaalam ng panungalang para sa akin. Kaya sabi ko, salamat Panginoon, sabi ko na gano'n sa Kanya. At habang nasa bahay ako, habang nananalangin ang gabi na yun, napag-uwi ko sa bahay. Habang nananalangin
nasasakutan ng cancer. Maski ang